Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pahayag ng DILG Secretary na utos daw ng Pangulong Marcos Jr. na ibalik yung pondo ng PNP, yung para sa Information Technology Advancement. Tinanggal na sa GAA, sa BICAM report ba yan? Basta tinanggal na. Pinababalik. Ano ba yun? Pwede ba yun? Paano ibabalik? Nga tinanggal naman sa budget. Kaya yan, maugong na usap-usapan na naman yan. Ito, isang magaling na vlogger, si Hill Bautista Official. Pakinggan natin ang kanyang reaksyon at dagdagan ko ng aking reaksyon. By the way, mayroon pala tayong stock ng dark chocolate. First come, first serve po. Dito kayo magtawag o mag-text. 0916-9000997. Ulitin ko, first serve dahil kakaunti yung stock. Ayan po ngayon ni DILG Secretary Junvic Rimulya po, patungkol po dito sa naging order po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik daw ito pong budget po ng PNP Information and Technology na tinanggal po sa General Appropriations Act. Okay? Take note ha, tinanggal sa General Appropriations Act. Ang gusto po daw ng Pangulo, ibalik. Okay? Ibalik yun. Okay? Ito, babasahin ko po ito. Talaga, maalala ko, bago pirmahan ng Pangulo ang budget, nagpahayag na rin si DepEd Secretary Angara na nag-commit na daw ang Pangulo na i-restore yung 10 billion pesos budget ng DepEd, yung computerization. Gagawa daw ng paraan. Sabi ko, wow, salamat naman. Kasi kailangan yun computerization. Diyan tayo lagging behind. Kailangan. So akala ko, gagawa ng paraan para maibalik yung 10 billion computerization program fund ng DepEd. After that, wala namang nangyari. So, sino ang nagsasabi ng totoo? DepEd Secretary, Presidente? Nakakadismaya po yung tinanggalan nila yung 10 billion na budget ng DepEd. Okay, so ituloy natin. Itong palita mula sa PTV po mga kabite, pa-flash ko sa screen, para masundan nyo ako, na? News update, President Ferdinand R. Marcos Jr. has ordered the return of part of the funds for the Philippine National Police Information and Technology Enhancement Program, which were removed from the 2025 General Appropriations Act, according to Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya. Ayan, patuloy po tayo. Ito yung statement po ni... So, saan sila kukuha ng pondo? Saan program funds? Hindi ba unconstitutional yun? As instructed by the President, sa ating Budget Secretary Amina Pangandaman, i-revert ang budget ng IT at tanggalin ang additional 500 million pesos sa Intelligence Fund na nilagay sa GAA. So return to original amount budget ng PNP, said Rimulya. So yun po yung sinabi po ni Secretary Rimulya. Ilalagay natin sa launching ang bidding of process ng Integrated 911 System sa buong Pilipinas. He added. Ayun po. Now, ang tanong po dito, pwede kaya ito? Pwede kaya ito na mismo yung Pangulo lang ang magdesisyon na ibalik, okay, yung tinanggal na pondo mula sa GAA, okay, ibalik doon sa PNP Information and Technology Enhancement Program. Okay?
may opinion po dito mga kabida, ito pong Optic Politics, no? Alright, babasahin ko po in connection po dito sa naging statement po ni Remulla, ano? Okay, ito. If indeed DILG Secretary Jun Vic Remulla said that President Marcos ordered the return of funds that was removed from the 2025 GAA, he should remember that the legality of a presidential order to reinstate funds removed from the GAA, any amendments to an enacted budget would typically require legislative approval to ensure adherence to the constitutional processes. Unilateral alterations by the executive branch would be deemed unconstitutional. Ayun. Okay, so agree ako doon sa opinion ni Optic Politics. Isa sa very active ito sa social media si Optic Politics at magaganda yung kanyang opinion. At ako, kung ako ang yung tatanungin, hindi na pwede yun. Nakasaad sa ating konstitusyon na ang Congress lang ang may power of the purse. Sila lang ang mag-legislate ng budget. Kung ano yung, sample, yung BICAM report. Kung ano yung napagkasundan yung BICAM report, yun na yun. So yung BICAM report, yun ang basihan ng General Appropriations Bill. Pag pinirmahan na ng Pangulo yung bill na yon, naging General Appropriations Act. Kung wala doon ang budget ng PNP Information Technology Advancement Program, eh dapat wala. Hindi pwedeng unilateral na presidente lang ang gagawa nun. Yun ang aking opinion. I don't know sa inyo. I-comment nyo naman ang inyong ano. Okay, so, again, ang ating ginagawa sa channel na ito is tumutulong tayo sa mga nangangailangan. Sabi nga is, ask not what your country can do for you, but ask yourselves what you can do for your country. Ito po, in a small way, yung ating income sa channel na ito, dahil sa inyong panonood, inilalaan natin pagtulong sa mga kapuspalad nating talaandig na tribo sa Bukidnon. So, housing project tayo ngayon dahil kitang-kita ko yung mahirap na kalagayan nila. Tumutulo na talaga ang kanilang mga bahay. Butas-butas ang mga yero. So, I cannot just imagine. Hindi ko naranasan yan yung tumira sa isang bahay na butas-butas ang bubong na nauulanan sa gabi. So, ito, every end of the month, bumibili tayo ng yero, pako. For every family, binibigyan natin ng 10 pirasong yero, 10 feet ang haba, tapos assorted nails, 10 kilos, yun. Nare-repair nila ang kanilang mga bahay o nakakapagpatayo ng bagong bahay. Kasama po kayo sa pagtulong sa tribong ito.